Binabantayan ng Pag-asa ang isang bagyo na may international name na Saudel sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling pumasok ito ng bansa, tatawagin itong bagyong Obet. Ang latest talagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon po, Sir Kenneth, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Update po sa lagay ng ating panahon. May dalawa po tayong monitor na ang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility at i-detalye po natin yan. Ang ipaprioritize po muna natin ngayon yung magiging lagay o sitwasyon ng ating panahon for today. So magiging maulap pa rin po dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama din yung Zambales, Bataan, at ganoon din dito sa Tarlac at Pampanga, kasama din yung probinsya ng Apayao at Cagayan. O, lalo-lalo na po sa Batanes dahil yung mga nakalipas na oras ay may mga naobserbahan po tayo ng mga pag-ulan dito. Magpapatuloy na maaliwalas sa panahon dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Less clouds, less chance of rain din. At magpapatuloy yan throughout the day. Bukas po ay lalo na pag morning time ay ganito pa rin condition yung ating mararanasan. Pero dahil po dito kay sa Typhoon Saudel na nasa labas pa ng PAR na kumikilos pa northwest ay by as early as Sunday, bukas, ay posible na po, lalo na sa hapon na magkakaroon ng karagdagang mga kaulapan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil ito si Typhoon Saudel ay papalakasin pong muli itong habagat, kaya magiging maulap at bahagyang tataas ng tsansa yung mga pag-ulan. So by Monday ay posible na pumasok ito ng PAR at ito na po yung tatawagin natin na Obet. At kung hanggang kailan po uulan o magiging maulap ay nakadepende dun sa magiging translational speed na tinatawag natin o yun sa kanyang bilis ng pagkilos nitong si Bagyong Saudel o na magiging si Obet kung siya man po ay mauna dahil meron pa pong isang tropical depression na kumikilos pa Hilaga at hindi po natin inaalis yung posibilidad na itong bagyo sa eastern part ng Mindanao sa labas ng PAR ay dahil nasa 136 degrees east na po itong bagyo na ito at 135 degrees naman yung ating boundary sa PAR. So kapag nagkumanduran pa ito ay posibleng ito naman yung maunang Obet, pero less likely naman po ito na mangyari. At yung development naman itong tropical depression na binabanggit natin na isa pa ay ang mangyayari dito ay i-absorb lang siya o malulusaw din sa mga susunod na araw at ang mas lalakas ay itong si Typhoon Saudel na posible pa nga po na maging super typhoon sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, certain tayo na palalakasin po nito yung habagat. Yung timing lang at yung intensity ng kanyang mga dadalhin na mga pag-ulan brought by Enhanced Habagat, yung inoobserbahan pa po natin sa kasalukuyan. At mula naman po tayo nakataas na gale warning, pero may mga naobserbahan na tayo na pagtaas ng alon, lalo na dito sa northern part ng Luzon. Kaya yung mga kababayan po natin na mga mangingisda o mga seafarers na naglalayag for several days, ay maging informed na po tayo na may papalapit po na bagyo at huwag na po tayong pumalaot, lalo na starting bukas. At yan po yung ating update mula dito sa TOST Pag-asa. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Si John Manalo po ito. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Manalo.